Hi everyone! So, ayan, samahan niyo ako maglakad-lakad. So, i-share ko sa inyo kung paano ako naging virtual assistant kasi maraming nagme-message din, nagtatanong if how. So, basically, ang una-una kong ginawa is nag-pray ako, syempre, if kalooban ba to ni Lord. And also, nag-aral ako na nag-aral. Inaral ko talaga yung virtual assistance. Kung paano ba siya, kung ano yung mga pros and cons niya. Payo ko lang, huwag kayo agad-agad magre-resign, lalo na if nasa corpo kayo. So if you want to do virtual assistance, pagsabayin nyo sa free time nyo, or gawin nyo sa free time nyo, aralin nyo muna siya, and then i-assess nyo muna yung sarili nyo if fit ba talaga kayo dun sa work na to, and then hanap muna kayo ng mga part-time once na naaral nyo na siya kasi once na nag-resign kayo, yung iba inaabot ng months or years walang trabaho. So, in making decisions kasi hindi pwedeng forget. Nalaman nyo na, yes, virtual assistant, earning dollars yan, malaki yung mga sahod niya. Kikita kayo agad dun 6 digit. No, it's not. It's your choice kung gusto nyo kumita ng ganon. Pero, for me, as a mom on target ko talaga is magkaroon ng time for my family. So, uwi na tayo. Kasi muntik na tayong maligaw. Yan. Yung nag-aya kasi sa akin mag-walking ngayon. Andun, natutulog pa. So, just watch out for next vlog. It's about how to properly identify your client persona by using AI with advanced prompts. So, thank you all guys. God bless you.